Gagawa kayo ng mga vlog nyo na sabihin nyo maraming panig pa rin kay Bongbong Marcos. Pati ba naman yung picture na old na ginagamit nyo pa. Ang gawin nyo, ha? Maghanap kayo ng mga maghanap kayo ng bayaran ng mga tao para sumama kay Bongbong Marcos para madaming tao sa likod. Tapos picturean nyo, videoan nyo. Hindi tulad ng sa amin na mga DDS vlogger na sinasabi nyo ng mga sinungaling pero may mga katibayan kami na talagang sobrang daming mga kababayan natin. Kababayan namin, hindi namin kayo kababayan, mga demonyo kayong bayaran kayo. Ay kahit wala si Tatay Digong, ay napakaraming taong nagmamahal. Lalo pag lumabas si BP Sara sa lansangan, Diyos ko. Doon pa lang, ngitig na itong mga demonyong to, lalo si Auntie Claire. Nakaw, inggit na ang walagya. Inggit na inggit. Sabi, ala, ang dami mga tao. Bakit ba gustong-gusto nyo suportahan yan? Tapos si Bongbong Marcos, batang ina, nandun sa may airport, sinasalubong niya yung mga pinauwi niya na mga OFWs ni hindi man lang siya kinakamay, nakakahiya, ano? Kung si Inday Sara yun, Diyos ko, picture dito. Alam niyo si Inday Sara, pag makita niyo ng personal, pwede niyo siyang lapitan, hindi ka mag-aalangan sa kanya. Yung mahaplos mo lang siya, mahawakan mo lang, makamayan mo lang siya, may di mo mahag, mapapicturan. Hindi ka magdadalawang isip or hindi ka mag-aalangan, no? Hindi ka mahihiya. Kasi talagang andun talaga yung love. Makita mo lang siya may love. Samantalang dito kay Bongbong Marcos o dito sa mga demonyong mga tatakbo o lalaban sa kanya, hindi ka makalapit kasi yung puso mo, yung pakiramdam mo doon sa kanya, demonyo. Lalabas at lalabas ang baho mo kung sakaling meron kang kalokohan ginawa. Hinayang po talaga. Dahil baka mamayagpag, muli, ang mga hindi dapat na mamayagpag at makalimutan, papanagutin ang dapat na managot. Sunod po na katanungan, Mads Moratillo, Net 25. Hi, ma'am. Ma'am, sabi po ng Pangulo nung nakaraan na magkakaroon ng tupad program ang gobyerno para dun sa mga driver, yung mga nasa transport sector na naapektuhan po nitong oil crisis. Ano po yung magiging latag dito ng gobyerno? Paano po? Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang caregiver nabuhay, namatay. Sabi ni Bongbong Marcos, bangag, aray kumeng. Yun, magandang araw sa inyo mga kababayan. It's me again, Boy Sarsa. Naku, napakaganda na pag-uusapan natin ngayon. Napanood nyo yung preview kay Boss PH Update. So, reaction na natin itong video na to. Mamaya, ituloy nyo yung full video. Kung ayaw mong ituloy, ikukwento ko sa iyo laman ng video. Saka, ito na nangyayari sa bansang Pilipinas. Ito, si Auntie Claire, nabubusit ako rito magsalita eh. Biro mo, Yusek, ganyan magsalita. Ang sabi ba naman niya, yung Pangulo ay nagtatrabaho ng maayos. At ay busy siya. Halos hindi na nga siya natutulog. Kasi sabog. Aray! Mamaya mga kumari ko, panoorin nyo. Alam nyo, ba't kaya ganyan kinuhang Yusek ni Bongbong Marcos, no? Kung magsalita, walang puso. Hindi mo mararamdaman sa kanya yung pagmamahal sa Pilipino, no? Mamaya panoorin nyo kasi tatanungin siya rito. Napakabilis niyang sumagot, no? Tatanungin siya ng mga reporter, pagkatapos palang tanong, bigla na lang sasagot. Kasi yung mga sagot niya, napakalayo. Sabihin ba naman niya, si Bongbong Marcos daw ay walang hinto sa paghatrabaho. No? Nagtatrabaho daw 24 hours. Meron ba talagang natrabaho 24 hours? Talagang pinagmamalaki niya mga kababayan na si Bongbong Marcos po ay nagtatrabaho kaso hindi naman nararamdaman ng mga Pilipino. Tulad nung pang-ayuda. Biruin mo yung mga ayuda na yan, yung mga take 5,000, whatever na ganyan, saglit lang yan eh. Ang dapat gawin dyan, kung gagasos ka ng milyon sa mga ayuda na yung mga akap-akap na mga ganyan, mas maganda, i-transfer mo yan sa mga bilihin. Sa akin opinion ko, i-transfer mo sa mga bilihin para bumaba. Yung mga petrolyo para bumaba, gagasos ka ng milyon para pamigay sa mga ayuda. Gawin mo yan, no? Tawag dito, ilahat mo na sa mga bilihin para bumaba para hindi lang yung mabibigyan ng ayuda ang mabigyan ng mga benepisyo about sa mga ayuda na yan. Kasi dyan sa ayuda na yan mga babayan ko,
diyan nagsisimula yung korupsyon. Hindi na ibibigay sa iba. Biruin mo yung mga patay na nga daw hindi na mga nagdadrive tawag dito nabibigyan pa. O saan na pupunta yung mga ayuda na yun na hindi naman natanggap ng mga driver na patay na. Kasi kung nabalitaan nyo yan mga kumare ko. Tapos mga kababayan, yung mga hindi na active na mga operator, yung mga drive, abay sila pa yung nabigyan daw ng ayuda. Nako, nagkakagulo. Magulo kasi yung mga ayuda na yan No? May nabigyan, mayroong hindi. Tapos nakalista. Paano natanggap yun paano natanggap ng isa na hindi naman nakalista? Tapos itong nakalista, ang walang natanggap. Aray ko, napakatalino nyo talaga. Tapos, ito kung hindi mo ba naman sabihin na bangag yan Biruin mo, namatay na. Tapos nabuhay pa ulit. Ano ba talaga, Marcos Jr.? Alam mo, yung mga Pilipino nanonood sa'yo hilong-hilo na rin Kung ikaw nahihilo, mas hilong-hilo na kami sa mga pinagsasabi mo. Tapos sasabihin mo, hindi short sa mga petrolyo. Oo, at ay maraming stock. Kung marami palang stock, di ba nyo yung presyo? O, di ba? Nako, sa ngayon mga babayan kasi itong Iran, hindi po ito hindi ito hihinto or hindi ito magpapatalo kasi sanay ito sa gera. Itong Amerika at Israel, masakit na kasi yung ulo nila mga kababayan ko. Dahil kahit anong pulbos nila gawin nila sa Iran ay talaga namang hindi napapasuko. Di ba? Maraming missile yan Oo, basag-basag na nga rin yung mga hindi inaabot ng mga missile ng Iran ay ng Israel. Di ba? Ikaw ba naman paulanan ka ng maraming bomba? Kahit may Iron Dome ka dyan, paulanan ka ng marami. Yung Iron Dome mo, hindi na malaman kung sino talaga sasalagin niya. O, di ba? Ito kasi yung Israel, lumakas ang loob na bombahin itong Iran dahil nga kung inampihan ng Amerika. Ngayon, itong Amerika, mga kumare ko, ay masakit na rin ang ulo nila. Dahil hindi nila kaya masugpo itong Iran at nagbabala na ang Iran na hindi sila matatakot or sabi pa nga Trump, you're fired. O di ba? Nang salitang ganun. Tapos doon kasi sa daanan ng mga barko na may dalang mga petrolyo ay talagang hindi basta-basta mga kadaan doon sa Suez Canal or yung pinaka parang maliit na daanan na shortcut sa papunta kung saan-saang bansa, di ba? Yun ang nagiging problema natin. Kaya ngayon mga babayan ko, kung gagala kayo, magtipid na kayo sa mga petrolyo, wag nang masyadong kung saan-saan at ay paubos na, yung ating petrolyo. Huwag kayo maniwala dyan sa kanila na maraming stock. Tapos mabibigla na lang kayo. Alam niyo na puro mga fake news na mga sinasabi ng mga yun yung mga vlogger nga ni Bongbong Marcos wala na puro sablay na, puro mga sinasabi nila, puro papuri sa Pangulo. Kitang-kita naman ng mga tao, kita mo pagka nag-post sila, pagka ganyan, ilan lang sila naniniwala kay Bongbong Marcos at kay Auntie Claire at sa lahat ng mga bumubuo ng mga alyansa niya. Naku po, alam niyo nakakahiya na kayo At dito sa video na to, pag-uusapan din mga kumare ko, yung impeachment. Pero mo, itong mga attorney ni BP Sara ay nag-submit po sa Supreme Court na ipatigil yung impeachment. Kasi biruin mo naman mga kumare ko, sa oras ng kalamidad at sobrang kailangan ng mga tao ang agaran mga solusyon sa mga ganitong kahirapan ay ang inuuna po nila yung impeachment. Wala silang pakialam kahit ano pang mangyari sa Sinasabi nila nagtatrabaho, mga ganyan. Ipapahuli yung mga flood control po. Kung hanggang ngayon wala naman, hindi na pinag-usapan yung flood control na yan. Yung 18 Marines na tinuturo, sila Romualdez, wala na, hindi ba? Hindi na yan pinag-uusapan. Ang inuuna talaga nila, impeachment. Kasi nga, dali sila dyan pagka ang Duterte na ay umupo, lahat sila. Sibak lahat sila at siguradong ipapakulong sila. Kaya kahit anong pa man ang nangyayari sa Pilipinas, mga babayan ko, ay uunahin ang pagpapatalsik kay Sara Duterte na hanggang ngayon naman ay kamot ulo pa rin sila. Lahat ng mga yan, mga kababayan ko, ay hindi na makakaupo sa lahat ng mga posisyon ng gobyerno. Dahil lahat yan ay kinakalat din natin na dapat hindi talaga nauupo yung mga yan. Alam nyo, nung si Tatay Digong, nung panahon niya, alang party-party, samantala ngayon, ay may adult party, may fireworks,
Biruin mo, gagasos ka ba naman sa mga fireworks, mga party-party ng sa Malacanang, halip na idagdag yan sa pondo about sa pagtulong sa Pilipinas na pabagsak na, inuuna pa yung mga, 'di ba, may humihitit sa Malacanang, yun yung mga issue dati, party-party, inom dito, inom diyan. Biruin mo, ginagastos yan ng mga sangay ng gobyerno, ng mga nakaupo ngayon ng mga pulpol, ginagastos yung pera natin. Pera natin yan, mga kababayan ko. Si Tatay Digong, wala yan. Pag kumain ka dyan, anong tuyo, sabaw, isang sabaw, yan lang yan. May mga sweldo kayo, di dapat doon kayo mag-party-party sa bahay nyo. Hindi yun sa may Malacanang, ginawaan yung beer house yung Malacanang, punyeta kayo eh. Eto, balikan natin si Auntie Claire. Sinupalpal binatukan ni Boss PH Update. At sana mapanood nyo, mga babayan ko, yung pagtatanong kay Auntie Claire. Dahil sa pagtatanong na yan, ay mahahalata mo talaga na si Auntie Claire puro sablay din. At yung kanyang mga salita is puro pang marites at hindi mo mararamdaman yung talagang pagmamahal niya sa mga Pilipino. Ang gusto lang niya, banatan niya at supalpalin niya si BP Sara. At dito, sana itong si Auntie Claire ay pag matapos ang terminal ni Bongbong Marcos, wala itong bahid ng dungis kasi pati itong si Auntie Claire na to, maari itong makulong o makasuhan. Depende sa mga ginawa niyang pagbanat kay BP Sara. Pero syempre tayo, nagbablog lang tayo. Hindi tulad ng mga vlogger nila na kung walang bayad, hindi nagtatrabaho ng maayos. Alam nyo, ito nag-birthday si PRRD, no? Nasa dahig siya. Biruin mo nag-effort ang mga tao, mga vloggers, mga individual, talagang nag-pray, naghanda, napakadaming tao. Biruin mo, wala dito si Tatay Digong, pero yung espiritu ng pagkapangulo niya dati ay talagang nagbubunyi sa buong mundo. Nagbe-birthday celebrant, na ganyan. Talagang umiiyak sila dahil naalala na yung si Tatay Digong. Grabe, di ba? Nakakakilabot. Pero itong si Bongbong Marcos, ito tatanong ko sa inyo, mga tanso vlogger Meron pa ako napanood, sabi ng isang vlogger na tanga ang bobo at ang bayaran. Sabi niya, marami. Kala ko ba walang sumusuporta kay Bongbong Marcos? Ano to? Gumaganon siya. Nasa likod niya yung mga picture lang ni ng mga tao na kasama si Bongbong Marcos. At hindi gumagalaw. Picture, mga kababayan ko. Wala na silang makita na video na updated na maraming tao na kasama o mga Pilipino na kasama itong si Bongbong Marcos. Biruin mo, pati ba naman yung pinipake pa ng mga demonyong vlogger. At masabi, marami pa rin daw sumasama kay Bongbong Marcos, mga nakumakamay. Rico, nakakahiya kayo, tangina nyo. Gagawa kayo ng mga vlog nyo na sabihin nyo maraming panig pa rin kay Bongbong Marcos. Pati ba naman yung picture na old na ginagamit nyo pa. Ang gawin nyo, maghanap kayo ng bayaran ng mga tao para sumama kay Bongbong Marcos para madaming tao sa likod. Tapos picturean nyo, videohan nyo. Hindi tulad ng sa amin ng mga DDS vlogger na sinasabi nyo ng mga sinungaling, pero may mga katibayan kami na talagang sobrang daming mga kababayan namin, hindi namin kayo kababayan, mga demonyo kayong bayaran kayo, ay kahit wala si Tatay Digong, ay napakaraming taong nagmamahal. Lalo pag lumabas si BP Sara sa lansangan, Diyos ko, doon pa lang, ngitig na itong mga demonyong to, lalo si Auntie Claire. Nakaw, inggit na ang walagya. Inggit na inggit. Sabi, ang dami mga tao, bakit ba gusto nyo suportahan yan? Tapos si Bongbong Marcos, nandun sa may airport, sinasalubong niya yung mga pinauwi niya na mga OFWs ni hindi man lang siya kinakamay, nakakahiya, Kung si Inday Sara yun, Diyos ko, picture dito. Alam nyo si Inday Sara, pag makita nyo ng personal, pwede nyo siyang lapitan. Hindi ka mag-aalangan sa kanya. Yung mahaplos mo lang siya, mahawakan mo lang, makamayan mo lang siya, medyo mo mapapicturan. Hindi ka magdadalawang isip or hindi ka mag-aalangan, hindi ka mahihiya. Kasi talagang andun talaga yung love. Makita mo lang siya may love. Samantalang dito kay Bongbong Marcos o dito sa mga demonyong mga tatakbo o lalaban sa kanya, hindi ka makalapit kasi yung puso mo, yung pakiramdam mo doon sa kanya, demonyo. Di ba?
nakakayang dumikit, makakayang magpa-picture. Wala, hindi mo mararamdaman yung love at yung puso mo talagang malayo talaga sa kanila. Yun ang pagkakaiba ng Duterte. Kaya nga kahit ano nang hirap nangyayari ngayon, uunahin pa rin nila na pabagsakin si VP Sara. So halatang halata sila. Di ba? Auntie Claire? Oo. Saka ikaw, Auntie Claire, ayusin mo naman yung pagsasalita mo. Hindi yung parang grade 1. Attorney ka, tapos ganyan ka magsalita. Yung lagyan mo naman ng buhay, lagyan mo ng puso. Hindi yung puro banat. No? Puro pang-aasar or yung asar na kasi si Auntie Claire. Hindi na lumalabas sa kanya yung tunay na pagka-attorney, yung pagsasalita. Wala na eh. Pero yung magsalita, ang Pangulo ay nagtatrabaho 24 oras at ay wala ng pahinga. Puta ka na, ano yan? Robot? Yung mga pagsasalita mo, wala na sa ayos talaga eh. No? Ito, panoorin nyo na nga mga kababayan ko ha. Don't forget, subscribe nyo si Boss PH Update. Isa yan sa nire-reaction na natin. Dire-diretso na lang yung mga video. Kasi yan talaga, malulupit talaga yan. Kung sino mapapanood nyo, sila Boss Barat Bay, sila Tol J, si Master Judea. At yan yung mga napapanood nyo. At sana suportahan nyo rin si Boy Sardinas, isa sa pinakamasarap na sosa. Ano yung soso? Yung pinakamasarap na sarsa sa buong Pilipinas, si Boy Sardinas. No? Kung bakit ito tinawag na Boy Sardinas, kasi mga babae, isa rin akong charity vlogger. Dito sa aking YouTube, na ngayon naging DDS na tayo. Legit tayo mga babae na kasi under tayo sa Banateros Brothers. Alam nyo, pagdating ng panahon, papalabasin na naman tayo, magsusurvey tayo. Survey natin yung mga kalaban. May lalaban kay BP Sara. Tingnan natin kung meron bang mga bilang yung mga demonyo. At kung ilan ba yung boboto sa kanila. At doon pa lang malalaman natin kung dadayain tayo sa 2028. Okay? So kami po yun ha, mga kababayan ko. Kami po yung Banateros vloggers yan. Si Calso, si Henry Ondago. Kami yan, abangan nyo kasi medyo malapit-lapit na yan. Kaya legit po tayong DDS vlogger na talagang inggit na inggit yung mga tanso. Kasi kahit kami, wala kaming bayad dito, tuloy pa rin ang aming pagsiservisyo. No? Kasi hindi lang naman kay Tatay Digong yung ating pagmamahal sa kapwa Pilipino, nandun yun. Hindi tulad ng mga demonyong mga tanso vlogger, kung walang pera, nakasupalpal sa mga bunganga nila, hindi nagtatrabaho yan. Kaya kayo mga tanso vlogger, maghanap kayo ng mga bayaran ng mga tao, papuntahin nyo si Marcos Jr., yung maraming para sa masabi naman na marami pang sumusuporta sa kanya. Ganon hindi yung picture, maghahanap-hanap kayo ng mga picture na nandun, na marami sumusuporta, walang gumagalaw picture, old pa yung picture, my goodness. Dito nga, wala pang si Tatay Digong, talagang nagpapakita na talagang nasobra ang pagmamahal. Yung may puso, hindi tulad sa inyo, puro kayo mga bangag. So ganito mga kumare ko, kung magustuhan mo itong ating vlog, don't forget to like this video at share mo sa mga kumare natin para mapanood nila kung paano basagin ni PH Update itong si Auntie Claire, no? Kung paano din magsalita, na kung maramdaman nyo kung may puso ba talaga ako, may mapagmamahal ba ito, at kung gaano nila baliktarin ang tama at ang mali. Binabaliktad nila yung tama, ginagawa nila mali. Yung mali, ginagawa nilang tama. Ganun mga kabubo ang mga walang yato. Okay, panoorin nyo mga babayan ko. Let's go! Kahit na wala dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, bakit daw red? Bakit hindi daw blue? Yung chocolate pistachio o kung ano pa mang berde. Pag nagberde tayo, dahil naka-green screen tayo, baka hindi nyo na makita pag nagberde tayo, kaya nag-red na. Kulay din naman ho ni Tatay Digong yung pula na yan. Kahit tingnan nyo ho nung 2016, kulay niya ho yung pula na yan. Ginamit lang ni Bangag nung nagdaang eleksyon, pero kulay ho talaga ni Tatay Digong, kulay pula. Maligayang pati ba naman kulay? Binibigyan nyo ng kulay? Naknatoka. Maligayang kaarawan sa ating pinakamamahal na Tatay Digong. Comment na ho kayo sa baba. I-share nyo na ho itong video na to. Hindi natin, ang dami na ho nating video ha. Greetings kay Tatay Digong. Sana kahit isa man lamang mapanood ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ito man ang napanood ni Tatay Digong, maraming salamat PRRD. Siya ipinakita mong pagmamahal sa bawat kabataang Pilipino. Sa kanya ho talaga yan. Kung wala si Tatay Digong, baka ngayong mga panahon na to, wala na ho tayong maisip na pag-asa. Kung sakaling, ngayon talamak ang illegal na droga, talamak ang kriminalidad. Tabi ko na ho muna natin to. Pero dahil meron ho tayong nakitang halimbawa na ipinakita ni Tatay Digong, nasa likod ng utak natin na kung sakaling merong maupo na kagaya niya, malaki pa rin ang tsansa na mabalik ho yung kapayapaan, di ba? Pag yung paglaganap ng illegal na droga, meron pa pag-asa. Napakahabang segue nun. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, syempre, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba para sa mga Talyanista at Ensaymada. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Magbago na kayo. Magbago na kayo.
Tipong alam nyo naman na walang kwenta yung sinusuportahan nyo. Puro sabaw-sabaw ang ginagawa. Di ba? Ano ngayon yung tipong pagka ikaw, vlogger, hindi ka pa namulat dito sa mga sa bagay, mahirap imulat yung mulat na. Mahirap gisingin yung gising na. Di ba? Yung mga yan, kumbaga, nagtutulog-tulugan yung mga yan dahil perong-perong natatanggap sa administrasyon na to. Pero pagka wala na, yun na nga ho mga kababayan. Ito na, rerekta ho tayo dito sa panibagong sakit ng ulo ng Malacanang. Diyan sa isinampang petisyon na yan ng ating mga magigiting na abogado, pinangunahan itong si Atty. Shirley Tuturion at kasama niya ho dito itong si Atty. Vic Rodriguez at itong si Atty. JV Hinlo. Sila ho yung ating mga nakita doon sa mga press con kaugnay dyan sa isinampang petisyon na yan sa Korte Suprema. Panoorin ho natin ang balita na to. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang isang grupo. Ulitin natin. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang isang grupo ng mga abogado para ipatigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Yan. Nakasaad sa kanilang petition for certiorari with prayer for TRO ang pagkwestiyon kung maaring payagan ang Kamara na ituloy ang pagdinig. Umaasa ang petitioners na pakikinggan ng kataas-taasang hukuman ang kanilang mga kahilingan. Napakatindi ho ng mga kababayan, di ba? Yung hindi ba nagagalumihanan ang administrasyon na meron ng grupo na nagpunta sa Korte Suprema para ipatigil itong napakalaking kalokohan na to na nangyayari ngayong mga panahon na to. Impeachment ni VP Sara sa kalagitnaan. Yung tipong, eto ho, mas malala pa ho ito sa pandemic. Ito yung tipong lumilibel sa lockdown na problema natin eh. Di ba? Kung yung uncertainty ng mga panahon na yon siguro 1 to 100 nasa nasa 95. Dito ho nasa 90 tayo eh. Ha? Dito meron lang tayong kalayaang lumabas, wala lang lockdown, pero itong pagsipa ng mga presyo ng mga produktong petrolyo, yun hong ika nga parang ang dating sumasakal sa atin ngayong mga panahon, especially doon sa ating mga kababayang mahihirap. Ngayon, itong petisyon na to pag-uusapan sa Korte Suprema. Siyempre, hihingan ng sagot ang mga mambabatas, yung mga walang yang mga magnanakaw na congressman, diyan sa inihain na petition na yan sa Korte Suprema. Diba? Tatanungin sila, pasasagutin sila diyan sa petition na yan. Hindi ba ho sila nahihiya? Hindi ba ho nahihiya ang administrasyon na to ni Marcos Jr. na kung saan alam ng judiciary, alam ng Korte Suprema na kayang patigilin ng Malacanang itong kalokohan na to, pwedeng i-delay ng Malacanang ang kalokohan na to, pero wala ho silang ginagawang aksyon. Diba? Yan ang pinag-uusapan sa Korte Suprema. Impeachment ni VP Sara. Imbis na yung mga pulisiya na dapat sana ay nakakatulong sa atin ngayong mga panahon na to, imbis na yung makakapagpababa ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin, imbis na yun ang pinag-uusapan, yung well-being ng mga ordinaryong Pilipino, pinag-uusapan sa kalagitnaan ng crisis dyan sa Korte Suprema ang impeachment ni VP Sara. Palakpakan mo natin. Di ba napakalaking sampal sa pagmumuka ng administrasyon ni Marcos Jr. Napakalaking kahihiyan sa Korte Suprema ang ginagawang pagmando na to ng Marcos administration sa krisis natin sa politika dahil napaka-watak-watak ng Pilipinas ngayong mga panahon na to, sa krisis natin sa napakaraming bagay ho ngayong mga panahon na to. Di ba? Let me be clear at the outset. This petition is not about placing Vice President Sara Duterte above accountability. It is about ensuring that accountability remains constitutional. Impeachment is a grave constitutional process. It is not a political free-for-all process. Ayun ho mga kababayan ang mga punto de vista nitong si Atty. Shirley Tuturion. Pagkatapos ho natin dito, sesegue ho tayo dito sa teka lang ho, tanggalin ko lang to. Yan. Pagkatapos ho natin pinanood yung panayam itong press ko ni Auntie Claire, pupunta ho tayo dito sa panayam ng SMNI dito kay Atty. Trixie Cruz Angeles. Unahin na ho muna natin itong si Lucaret. Pari na po ako tumanggap ng mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Tristan Odalo, Newswatch Plus. Hi, good afternoon, Yusek. During the Senate hearing yesterday on the impact on the Middle East crisis, Senator Bam Aquino questioned government officials on why did the government stop short of calling for a state of emergency. Kasi sabi niyo po, yung national energy emergency ay hindi naman po pwede mag-price freeze. Hindi tayo makakapag-price freeze dito hanggang monitoring lang. So he wants to know the wisdom of why the government decided to choose national energy emergency rather than a state of emergency. Hindi po nating sinabing hindi magpa-price freeze. Ang sabi po natin, aaralin po ito. At Auntie Claire, ako, ayoko na eh. Anak ng tokong pag-aaral yan. Wala pa ba natututo sa inyo? Pambihira, mula Lunes hanggang Biyernes, wala kang ginawa po. Aral lang ng aral.
Wala eh. Papa, hanggang sa ngayong mga panahon na to, naghihikaos na ang sambayan ng Pilipino. Aral pa rin tayo? Naglalakad na ang mga ordinaryong Pilipino dahil wala nang masakyan, dahil puro strike, dahil sa mahal ng presyo ng krudo. Aral pa rin tayo? Baka hinihintay ho nito mga to yung mga malawakang kilos protesta. Doon pa lang ho siguro matatapos yung pag-aaral nila. Ito po ay babalansihin at kung ano ang nararapat para po hindi lang isang sektor ang maaapektuhan. Balanse para sa oil industries, balanse para sa taong bayan. So hindi po natin sinasabing hindi magpa-price freeze, pero ito po ay inaaral. So masasabi pa rin po nating may ngipin pa rin yung pamahalaan pagdating dito sa National Energy Emergency. Opo, at maaari po Ay, magsagawa ang ating pamahalaan ng kanilang katungkulan at nang hindi lalabag sa batas. Ma-unlock natin ang mga funds na dapat natin magamit nang naaayon din sa batas. In another topic lang po, si President Marcos sa isang interview pa rin po sa Bloomberg, sinabi niya he's fearing that a former ally could undo his legacy and the gains of his administration. Maybe where is this fear coming from? And ano-ano pong gain or legacy ng administration ang posibleng ma-overturn in the event na bumaba na ang Pangulo sa pwesto? Una po, ang masasabi natin, ang Pangulo po ang nagpauna. Aray ko, napaisip si Ante. Baka daw yung mga gain ng administration mawala sa susunod na administration. Aray ko. Ano kaya yung gain na tinutukoy na yun itong si Marcos Jr.? Bangag talaga. Pagpaimbestiga sa mga maanumalyang flood control project. Ligasiya. Anak ng toko, yung susunod sa kanya, siya magpapakulong doon sa mastermind. Huwag ka, sabi mo kay Marcos Jr. kung yun ang kinababahala niya, yung ligasiya niya na yun na hindi mapagpapatuloy yung pag-iimbestiga diyan sa mga maanumalyang flood control. Yung susunod sa kanya, siya ang magpapakulong doon sa mastermind. Okay? Kalmahan mo lang, sabihin mo sa kanya. Hindi Ano po pa? biro si isang Pangulo sa panahon ng kanyang administrasyon ang hahamon na imbestigahan ang lahat, pati na ang kanyang administrasyon at maaaring kanyang mga kaalyado para maipakita sa tao na hindi dapat inaabuso ang pondo ng bayan. Isa lamang ito sa maaari natin masabi na magandang ginawa ng Pangulo. Walang infrastructure. Walang mga groundbreaking na kailangan ituloy. Yung mga flagship project, wala. Kasi lahat ng naumpisa ni Tatay Digong, kung hindi na itigil, anak ng toka, sobrang delay. Lahat ng ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yarin lamang birthday niya ngayon. Remind lang natin tong si Auntie Claire kung ano nagawa ni Tatay Digong na tumigil dito sa bangag administration na to. War on drug, peace and security, peace and tawag dito yung stability, lahat yan naitigil. Lahat yan Duterte legacy. Ngayon, kaliwat kanan ng kriminalidad. Kahit saan sumisingkot sila diyan sa sidewalk, meron nagpupulburon, meron di ba? Ano pa? Yung mga flagship project na nakaschedule na matatapos sa 2028, hindi na matatapos. Manila Subway, inumpisahan niya sa panahon ni Tatay Digong. Ano nangyari? Hindi nga naitigil, na-delay naman dahil dyan sa mga unprogrammed appropriation. Yung mga foreign assisted project, itinigil. Hindi, kinuha yung pondo, ilinagay sa mga unprogrammed appropriation. Di ba? Ilinagay doon yung pondo. Di ba? Ilinagay sa mga flood control project. Napakaraming inumpisahan ni Tatay Digong. Ang daming gains ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagdating sa independent foreign policy, respetado ang Pilipinas sa buong Southeast Asia. Kaibigan natin lahat gusto makipag-komersyo dito sa bansa na to. Anong nangyari? Nagpakaaso si Marcos Jr. sa Amerika dahil natatakot siya na baka palitan, maghanap ng kapalit o di naman kaya hindi natin alam kung anong dealings niya. O baka pera, hindi natin di ba? Napakaraming naumpisahan sa panahon ni Tatay Digong na dito sa administrasyon na to, naitigil lahat. Okay? Hinte. Langya ka. Birthday ngayon ni Tatay Digong, ayaw ko mag-init ang ulo ko. Hindi na ito malilimutan ng mga kababayan natin. At ang mga proyekto, nakita Ang di malilimutan ni Marcos Jr., yung pansit at tamtax. Yung ating OFW na nakasurvive tapos namatay tapos nakasurvive. Yun, hindi niya makakalimutan. Yung pagiging bangag ng amo mo. Yung pagiging utal-utal yung magsalita. Chika. po natin, katulad po ngayon, ang mabilis na paggalaw, pagkilos ng Pangulo sa panahon ng nangyayaring krisis dito sa Middle East. Napakaindi na ako Mabilis na paggalaw. Anong mabilis na paggalaw?
Anak ng tokwa, wala nga tayong makitang langis ngayong mga panahon na to. Buti na lang dumating si Sarah Sky. Stress na stress. Ay, stress na stress yan, te. Anak ng tokwa. Ang mahal-mahal na setup mo, tayo, isang mic at isang camera lamang, binabalagbag ka na. Di ba, saan ka ba naman nakakita? Meron kang lighting sa background mo. Meron kang napakagandang mikropono. Meron kang mga mamahaling lente na kung saan yung kuha sa'yo ay talagang, di ba? Ganda ng kalidad. Ganda ng setup nyo. Tapos ang babalagbag sa'yo, vlogger lang. Di ka ba naiiyaan yan? Ito po ang masasayang. Kung ang pipiliin nating leader ay hindi maipagpapatuloy, ito naging mga gawain ng Pangulo. So nakakahina. Ang hindi lang ipagpapatuloy ni VP Sara dahil siya magiging presidente, yung mga party sa Malacanang, fireworks display, party ng mga adult party, di ba? Pagsinghot ng mga tao dyan sa Malacanang, yun, hindi ipagpapatuloy ni VP Sara yan dahil hindi adik yun. Pero ang sigurado kung magpapatuloy dito, madam, maraming makukulong na kawatan. Yan ang sigurado ko sa iyo dyan. Kaya ikaw, ante, siguraduhin mo. Malinis ka pagbaba mo. Sa dami ng basurang ibinato mo kay VP Sara, may kalalagyan ka sigurado. I mean, lalabas at lalabas ang baho mo, wala mangyayari sa iyo masama. Lalabas at lalabas ang baho mo kung sakaling meron kang kalokohang ginawa. Hinayang po talaga. Dahil baka mamayagpag, muli, ang mga hindi dapat na mamayagpag at makalimutan, papanagutin ang dapat na managot. Sunod po na katanungan, Mads Moratillo, Net 25. Hi, ma'am. Ma'am, sabi po ng Pangulo nung nakaraan na magkakaroon ng tupad program ang gobyerno para dun sa mga driver, yung mga nasa transport sector na naapektuhan po nitong oil crisis. Ano po yung magiging latag dito ng gobyerno? Paano po? Sa ngayon po ay fina-finalize pa lang po ito. Sa ating pong pinarating, nagkaroon na po ng meeting kahapon at magmi-meeting pa po muli kung ano po ang dapat na guidelines at kung paano po ito maipapatupad. So, ngayon po ongoing po ang deliberations patungkol po dito. Ma'am, magkakaroon po ba ng panibagong pagpapalit sa leadership ng ibang department? Hindi pa po na ipapaabot sa atin kung meron sa ngayon. So far, tiwala pa naman ng Pangulo sa lahat ng head ng departments. Opo. Thank you po. Salamat po. Sunod na katanungan, Ann Soberano, Bombo Radio. Good afternoon po, Yusek. Sa dami po ng issue ngayon, Yusek, na kinakaharap ng ating bansa sa ekonomiya, fuel crisis, politika, ano po ang top priority ngayon ng Malacanang? At kung meron po, ano po ang hindi muna tututukan? Sa Pangulo po, sa paningin ng Pangulo at ng administrasyon na ito, lahat po ng issue ay dapat tutukan. Pero syempre po, ang inuuna sa ngayon ay kung paano po natin maiibsan ang impact ng nangyayari po sa Middle East. Pero lahat po ng issue na nakalatag, hindi po ito pwedeng tulugan. Hindi pwede natin sabihin, pabayaan muna natin itong issue na to at ito muna po. Lahat po ng issue na nakalatag dito ay dapat tinututukan. Yan, tutukan lang. Tutok lang ng tutok. Tutok lang ng tutok, ante. Ang follow-up, sa lahat po din nangyayari, anong isang bagay na maaring pwedeng igarantiya ng gobyerno sa publiko ngayon? Specific po, ma'am. Garantiya sa lahat ng bagay? Opo. Sa mga nangyayari ngayon, ma'am, Okay. ano pong pwedeng ibigay ninyong garantiya sa ating mga kababayan? Kitang-kita po natin kung paano magtrabaho ang Pangulo. Hindi nagbabakasyon kung hindi nagtatrabaho. Ang garantiya po ng Pangulo, ang presence po niya, ang mga utos po niya, ang mga polisiya na inilalatag po sa taong bayan. Ano? Yung pag-aaral niya. Anong pulisiya? Yung pulisiya ba niya pagpasok ng krisis, liparan yung presyo ng mga produktong petrolyo? Yun ba ang pulisiya? Ano to kung pulisiya yan? Nakikita Kung ganyan ang pulisiya niya, sabihin mo sa kanya na. po natin. Siya na nga rin po, uulitin po natin. Garantiya na ang pondo ng bayan ay gagamitin sa tama. Para sa taong bayan, para sa proyekto ng gobyerno. Salamat, Yusek. Salamat po. Sunod na katanungan, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Ma'am, good afternoon. Despite the apparent interventions ng gobyerno, hindi pa rin naman natin maiiwasan yung mga detractors na nagsasabing baka yung ayuda na pinamimigay ay madaan sa pagbubulsa ng o sa korupsyon. Ano po ang masasabi ng palasyo dito? Yan naman po ay puro haka-haka. Puro pang iintriga. Kung meron silang nais na malaman at meron silang duda, di sila na po mismo ang mag-imbestiga. Sa ngayon po, hindi po iniisip ng Pangulo yung mga ganyang klase ng intriga. Hindi panahon ngayon ng pang-iintriga. Kailangan po natin ng pagtutulungan. Hindi po natin kailangan ng paninira. Kung hindi pag-uunawaan. On another topic, a business organization said possible po ang work from home setup ngayon para makatipid lalo
lalo na yung mga private sector, ano po ang maimumungkahi ng palasyo dito? Kung yan po ang magiging panukala ng mga private business companies, makakatulong po malaki yan. Pero syempre po, hindi naman po didiktahan ng Pangulo ang mga pribadong kumpanya kung nakikita po nila na ito'y makakabuti sa ating bayan, para sa interes ng ating mga kababayan, para makatipid din po sa fuel o sa produktong petrolyo, maganda po yung suggestion. Sunod pa na tanong, Mads Moratillo, Net 25. Hi ma'am, related lang po dun sa tanong ni Rapi about the workers. Yung TUCP, nagkaroon sila ng panawagan ma'am na sana magkaroon ng 5,000 ayuda rin para sa mga minimum wage earner. Possible po ba to? Katulad ng sinabi natin kahapon, lahat po ng suggestion ay aaralin. Pinag-aaralan. Studying is the name of the game. Yeah. Pinag-aaralan. Anong expect nyo? Ano yan Matagal na pag-aaral ang gagawin natin dyan. Nothing is off the table. Nothing is Pero off the kailangan table. po natin unahin ang dapat na mauna na bigyan ng ayuda. Sino? Nauna na po natin binigyan ng transport sector. Yan po ang utos ng Pangulong Marcos Jr. At inuuna rin po natin ang mga maaaring ibigay na tulong sa lahat ng kababayan. Hindi po ito namimili. Yung 50% discount sa MRT, LRT, libreng sakay. So lahat po na maaaring ibigay na naaayon din sa batas at kakayanin ng budget ng Pangulo, ay rather ng gobyerno, ibibigay po yan. Ma'am, can we get the reaction of the palace boss? Yung Philippines daw po, yung kauna-unahang bansa na nag-declare ng national energy emergency. And also, can we get the reaction of the palace? Anak ng Petrang Garabata. Ano pa sasabihin natin? GG, good game. Wala na, finish na, nakatoka. Yan ang testamento na ganun kahina, ka-weak itong presidente na to. Diba? Paano ba naman hindi magdideklara? Hindi niya ho pwedeng kontrolin ang presyo. Hindi niya pwedeng sabihin dito sa mga oligarko, huwag kayo magtaas ng presyo. Bakit? Kaibigan niya ho lahat yung mga yan. Anak ng tokwa. Paano pa sila magpupundo next election sa kandidato niya kung sakaling, di ba, double cross niya itong mga oligarko ngayong mga panahon natin? Hindi pwede. Baka nga meron na silang deal di ba? Okay, kami nang bahala dyan. Next election, kayo nang bahala sa kandidato ko. Pwede. Nothing is off the table, di ba? Di ba? Ano nakikita natin ngayon? Meron bang ngipin ang pamahalaan para protektahan ang interes ng mga mamamayan? Wala, base sa ating nakikita. Yung pagbibigay ng ayuda, hindi ho protection yun. Band-aid solution yun. Ang sinasabi ho natin dito, kung maaari, wala nang kitain muna, pansamantala. Alam ko, business yan O di naman kaya hindi ganun kalaki ang kita kasi nasa krisis tayo. Pagka itong mga oligarko na to, pagka pinagpatuloy niya, katakawan nyo na yan, baka wala nang bibili ng gasolina sa mga istasyon nyo. Ay nako, wag naman sana, tayo hindi natin pinapanalangin na magkaroon ng malakihang problema sa Pilipinas. Dahil sa panggigipit na ginagawa ng administrasyon na to. Yung pamimigay ng ayuda, hindi yan solusyon para sa pinagdadaanan natin ngayon. Ang solusyon ho ay konkretong approach ng pamahalaan para mapatigil itong nagwawalang presyo na to. Mating natin itong halimaw na hindi natin malaman kung hanggang kailan magwawala yung presyo ng mga pangunahing produktong petrolyo. Yun ang, kung walang sapat na pangil ang pamahalaan, huwag ho kayong umasa na mapapakalma niya itong halimaw na to. Diba? Patuloy ho itong magwawala. Dahil kinakaya-kaya na lamang ng pamahalaan at kinukonsinti lamang ho itong mga oligarko na to dahil nga kaibigan nila. At dahil malamang sa susunod na eleksyon, meron ng deal itong mga walang yang to. Kaming bahala sa kandidato mo. The looming rotational brownouts and declining electricity supply. Bukod sa mataas na presyo ng langis, tag-init na rin po kasi at may mga ginagawa na po ba yung gobyerno para sa nagbabatang krisis, hindi lang sa langis kundi sa kuryente? Yung unang tanong, ano yung unang tanong? Yung Pilipinas, Lalim ng iniisip nito si Ante. Hindi siya makapokus. Mag-focus ka, Ante. yung first Okay. So kung tayo po ang kauna-unahan nag-declare ng state of energy emergency, yan lamang po ay nagpapatunay na ang pamahalang ito ay hindi po nagbabagal sa kanilang pagkilos. Ibig sabihin po, itong energy emergency na inihayag ng Pangulo ay para po maibsan, para po mapigil na magkaroon ng krisis dito sa ating bansa. So inuuna na po natin lahat bago pa man tayo humantong sa hindi magandang sitwasyon sa ating bansa dulot nitong krisis sa Middle East.
At doon sa, okay? Yung sa crisis sa kuryente, ma'am. Yes, oo. Kanina umaga po ay nakausap po mismo natin sa Secretary Sharon Garin at ito po ang kanya naging pahayag. And I quote, And I quote, "We issued department guidelines to allow electricity from cheaper fuel, generate more sources like coal and renewable energy. ERC has now suspended the electricity market so we can have more coal, renewable energy, and even Malampaya generated power. We are assisting renewable energy developers to complete their projects ahead of schedule. Around 500 megawatts na done na, according to Secretary Garin. Another 500 we're working in progress pa. All that and more para mabawasan ang posibleng itaas ng presyo. As to islands, we're planning to get diesel for Napocor. Hopefully, it will be cheaper but lower grade oil para iwasan ang blackout sa mga isla. Siyempre po, mas maganda rin po ang mga solar companies ay makakomply sa kanilang mga obligasyon para makatulong din po. sayang no, sayang yung solar farm na itinayo nitong si Congressman Libiste, no? Sana ngayong mga panahon na to napapakinabangan pero hindi daw na nabigyan ng mga karampatang permit. Kumbaga ika nga marami sigurong naglabi diyan sa business niya na yan kaya ganyan ang nangyari. Sayang naman, sayang. Salamat po. Sunod po na katanungan, Maricel Halili, TV5. Pinuliti ka eh. Good afternoon, Yusek. Yusek, sabi ng Iran, there won't be a negotiation for now. So mukhang malabo pa kung kailan matatapos yung gulo. Having said this, gaano po kalalim ang resources ng Pilipinas? And if, well, Hindi kasing lalim ng resources ng amo mo. Kanino ba yung News 5, MVP? Hindi kasing lalim yan. Kamag-alala, madam ha? the government has mentioned na naghahanap tayo ng alternative sources. But in any case, na hindi matuloy yung agreement, ano po yung contingency plan? Siyempre, unang-una, magdasal tayo na magkaroon na ng agreement sila at Walang problema sa pagdarasal, ante. Pero sabihin mo sa amo mo, kung sakali magdarasal siya, siguraduhin niya, di siya nakabatak ha. Baka nakabatak siya habang nagdarasal. Nakabatak ng full buron. Nakasinghot. Ganon. magkaroon ng pagkakasundo. Kapag hindi po kasi agad nagkasundo at hindi natapos itong sigalot sa Middle East, malaki po talaga itong magiging epekto. Pero muli, tinanong natin dyan si Secretary Sharon Garin at ito ang kanyang sinabi. And I quote, "We are stocking up and now in dialogue with other countries like India, Argentina, Canada, and other countries that do not rely on Middle East for their petroleum." End of quote. Pero of course, nandyan pa rin yung fear na baka maapektuhan yung supply natin. So to calm the people, how far are we from energy lockdown? Kasi nabibring up din yung mga historical happenings back in 1970s when there were shortage na nagkaroon ng fuel rationing, nagkaroon ng carless days. How far are we from that? And what's the worst case scenario that the government is now preparing? Sa ngayon, ito po talaga yung pinaghahandaan ng Pangulo, pinaghahandaan ng administrasyon. Kaya ayaw po nating mapunta doon sa worst case scenario. So kaya nga ngayon po, sa pagtutulungan na rin po ng lahat ng ahensya ng gobyerno, especially DOE and DFA, na naghahanap po talaga tayo ng sources para po yung supply ng petrolyo ay hindi mahinto at magtuloy-tuloy po para po sa ating mga kababayan. Yan. So you don't see energy lockdown anytime soon? Malayo pa yon. Sa ngayon po, as we speak, wala po tayong nakikita. Nako po, yari na naman tayo dyan. Yan ang problema sa iyo, ante, no? Wala. O, sabi mo, walang crisis, walang ganito. Remind lang kita, ante, ha? Naglalakad na yung ating mga kababayan ngayong mga panahon na to. As we speak. Thank you, Yusek. Salamat po. Ana Barjo, GMA News Online. Afternoon, ma'am. Ma'am, Bayan President Renato Reyes has questioned if the President is exempted from the anti-EPAL policy during cash assistance distribution kasi sa isang payout po sa Quezon City, meron pong tarpaulin at ang nakalagay ay ang nakalagay dun sa tarpaulin ay serbisyo at tulong mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinagbabawal daw po ito under GAA. Una-una sa ating mga kababayan. Ang Paliwanag. nung nakita po ni Pangulong Marcos Jr. isang tarpaulin na meron siyang larawan, yun po ay iniutos niyang tanggalin ang kanyang larawan. Kaya wala na po. Bakit naman?
Ano naman Ayo. ante? Binigyan niya po ito, kinall out niya po ang DSWD. Bakit hindi ipinablicize? Di ba wala namang problema, mahilig naman sa publicity stunt yung amo mong bangag, di ba? Okay lang naman yun. Pinapakita sana dahil anti-epal to, magsilbi siya ng halimbawa, itong gagawin na to ng Pangulong Marcos Jr. Tingnan nyo naman, anti-epal provision sa 2026 ka. Susundin natin yan. Sino man na naglagay niyan, kasuhan. Di ba? Kaso, manggagaling pa sa anti-clear naman. Meron po kasi man nangyayari. Kapag ka po hindi nakikita ang Pangulo at karamihan ay halimbawa ay nasa meeting lamang siya sa Malacanang, kapag hindi nakikita sa labas, ang sasabihin ng iba, nasaan ang Pangulo? Kapag naman nakikita madalas at nakikita na gumaganap sa kanyang mga programa, ang sasabihin ng iba, namumuliti ka. At ngayon, marami nagsasabi, walang ginagawa ang Pangulo. Pero ngayon, ipinapaalam sa taong bayan kung ano ang proyekto ng Pangulo. Ano? Ang sasabihin naman nila, paepal. So di natin alam ano ba ang nais ng mga taong ito. Wala namang ganun, ante. Wala kami sinasabing na sinungaling ka naman. Sinasabi lang natin dito yung tama. Diba? Kaso ang problema, ang ginagawa ng amo mo puro mali. Nasa krisis tayo, tapos ang inaatupag niya pagpunta sa Amerika ay UN. Nasa krisis tayo, ang ginagawa ng mga kaalyado niya sa House of Representatives impeachment. Diba? Kahit sinong grade 3 ang ating tanungin, may problema sa amo mo, ante. Diba? Mantakin mo, ang hirap nito. Ang laki ng pondo mo dyan sa studio mo na yan. Nagpatawag ka ng GMA, ABS, News 5, Rappler, Tribune, di ba? CNN, ang dami eh. Wala na pala CNN, di ba? Tapos babalagbag lang sa'yo si PH Update, aray ko. Sasagot lang sa'yo isang hamak na vlogger lamang sa social media. I-share niyo itong video na to para makaabot dito sa lugar na to. So muli, ayaw ng Pangulo ng paepal. Pero ma'am, meron din po kaya tayong reminder sa mga LGUs. Kasi si President din naman po yung nag-push nito nung pinirmahan niya yung GAA last time na, yun nga, anti-EPAL policy. Yes. Meron na lang pong reminder. Alam nila, ngayon po, nadidinig nila, bawal ang EPAL. Thank you, ma'am. Salamat po. Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good afternoon. DSWD Secretary Rex Gatchalian said in one coverage that they're under the understanding that the President is not covered by the anti-EPAL provision in the GAA. Your comment po. Okay. Tinanong ko na rin po dyan si Secretary Rex. At ito po yung sabi niya. DSWD thought the President was exempted. But when our attention was called, we addressed it immediately. So alam niya po. So, hindi po siya exempted. Confirming po. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng asa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla.
kasaktan gaya naming lahat. Pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit. Pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Tatay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.